Sa ngayon po mga kaibigan, ang mga sinasabi na ng mga member o opisyal at chairman mismo ng Quadcom matapos po ang 13 mga hearing na kailang ginawa tungkol sa mga operasyon tulad ng Pogo, yung illegal gambling o legal, naging illegal, naging talamak ang iba't ibang krimen sa ating bansa sa ilalim ng Duterte administration. Ang paniniwala base sa testimonya, sinumpaang salaysay, testigo ng mga humarap sa hearing, ay talagang hindi makakawala at hindi mawawala ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talagang siya'y mayroong malaking kasalanan or pananagutan at may kinalaman dito sa operation. Hindi lang Pogo dito sa Luzon, kung hindi sa Visayas at Mindanao. Matapos nga madiscover ng NBI, PNP, Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga illegal na operasyon ng Pogo. Okay? At ito po ay assessment nila. Wala pa nga yung final report, committee report ng Quadcom. Pero siyempre, dahil sila po yung mga nag-imbestiga, kaya hindi maiwasan ang kanilang mga assessment. Pakinggan po ninyo ang itong pahayag na ito at report na ito. For gaming. The House Quad Committee made a move as one of its members tagged ex-President Duterte as the center of a grand criminal enterprise. Vivian Gulia has the details. Ayan o. Report ng ABS-CBN. Thank you sa ABS-CBN. Started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. This sentiment regarding the Duterte administration's drug war is shared by the House Quad Committee, according to its overall chairperson, Robert Ace Barbers. Kasi nga, maaaring itong si Michael Yang ay isang pinakamalaking budol, no? Na nagpanggap na isang lehitimong negosyante. Nagamit niya ang ating mga opisyales nang sa ganun makapagpasok siya ng maraming tunay-tuneladang droga sa ating bansa. No? In the guise of being a legit investor. But whether the Quadcom will recommend the filing of charges against former President Rodrigo Duterte remains to be seen. It will present its progress report before the House plenary next week. And ang aming rekomendasyon ay base dun sa ating nakita, nadinig, at natanggap na mga ebidensya, testimonya, at saka documentary evidence nung ginawa namin yung mga pagdinig. In the spirit of Christmas, the Quadcom lifted on Thursday its contempt order against Bamban Mayor Alice Guo, Lucky South 99 Authorized Representative Cassandra Ong, and Chinese businessman Tony Yang. Barbers explained that the Quadcom is convinced it can no longer extract any additional information from them that may be useful to its investigation, adding that Ong and Yang are suffering from medical conditions. The mega panel has also lifted the contempt orders on several witnesses. Okay, so bahagi lang ho yun ng mga interview at report. Yung nadinig doon ay si Congressman Romeo Acop, isang abogado, retired police general, at si Chairman Robert Ace Barbers. Ito nga ay basic. Pero matindi sinabi niya, posible daw na grand criminal enterprise. Wow! Kasi nga, malinaw po yung mga sinumpaang salaysay, testigo at iba pang mga pahayag tungkol sa illegal operation ng Pogo sa ating bansa. At kailan lang, wala pang 2 linggo, nakadiscover ang NBI, nasyak ang NBI. Iba yung kailang operation sa Davao City o sa Davao, pero ang nakita nila sa Davao ba, hindi lang pala yung kanilang target, kung hindi isang napakalaking opisina ng Pogo. Ibig sabihin, doon sa Davao, nag-ooperate pa yung Pogo sa kabila ng noong July State of the Nation address ni Pangulong Marcos, sinabi niyang stop na. Okay? Pero humirit yung iba dahil hanggang may lisensya raw hanggang katapusan itong December ng taon. By the way, ang development po ngayon, tapos na talaga. No extension. Totally lahat ng lisensya na ibinigay ng lokal at national government, sino ba nagbibigay niyan? Office of the Mayor at saka po ang PAGCOR ay tapos na. Hanggang ngayon na lang buwan na ito. Pagpasok ng January, lahat ay illegal na. Kahit yung mga lisensyado dati, pag nag-operate pa, illegal na rin. Ay alam naman natin dito sa nangyaring ito
parang 40 lang ang legal na nabigyan ng lisensya during Duterte administration, pero mahigit na 300 na nag-ooperate. So mas marami ang illegal kaysa legal. So ngayon, dahil patapos na ang taon hanggang December 31, ilang araw na lang, totally, pati yung may mga lisensya, expired na. Pagpasok ng bagong taon, January 1, illegal na ang lahat ng yan. Ayan po. Sa Pogo pa lang yan, na nagbunga ng matinding mga krimen. Marami pong buhay na nawala dyan, maraming na-torture, prostitution at kung ano-ano pa. Pag-akupahan ng libo-libong hektarya ng property dito sa Luzon o kung saan man lugar na napunta sa mga Chinese national na fake or na make ng mga dokumento tulad ng birth certificate ayon sa Philippine Statistics Authority. Ganun pong katindi ang ginawa nila. So, madalit sabi, hindi nakinabang, walang pakinabang. Siguro sa unang taon lang nakinabang ang gobyerno dito po sa Pogo, pero sa nakaraang mga mahabang taon ay puro na illegal. Kaya dapat panagutin sila. Hindi lang po itong mga Chinese national. Ako nga, ang akin pong opinion dito, hindi ho sapat yung, anong tawag doon? I-deport lang ang mga Pilipino, Chinese, or lehitimong Chinese na nameke ng dokumento. Dapat makakulong muna rito. Pahirapan muna ng ating batas dito bago i-deport. Kaso ang problema, deport ang deport. Kaya after 5 months, 1 year, babalik na naman dito. Iba na naman ang pangalan. Pinagkakakitaan lang siguro ng mga corrupt government official like Bureau of Immigration na nag-i-escort pa siguro at hindi naman ho talaga nila matrace mabuti kung ilan at sino itong pumapasok na ito. Lihito mo bang negosyante? Turista ba ito? Or may mga kasong criminal before o dyan po sa China bago sila pumasok ng Pilipinas? Yun ang masakit doon eh. So, ayan po. Hindi naman ito bago na siguro kay Duterte. Si dating Pangulong Duterte, sa lahat ng hearing, sinasabi niya, ako, ang may pananagutan dyan. Ako ang nag-utos dyan. Kasuhan niyo ako. Hindi naman niyo ako kinakasuhan. So, yung kanyang hamon at challenge o kanyang sinasabi, mangyayari na. Kasi nga tinuturing na parang grand, di ba? Parang grand criminal, parang naulo, parang nangunguna doon sa mga illegal activities. Yan ang paliwanag ni Congressman Acop. Ang lupit. Pero, maganda naman ito. So, dahil sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan, Department of Justice, yung kaso niyan, bago dalhin sa husgado. Ayan, So, asahan natin na bago mag-recess, by the way, ngayong Wednesday na pala, December 18, officially magre-recess na ang ating Kongreso at Senado at babalik sila sa second week na ng bagong taon, January 2025, di ba? So, ang tagal-tagal din. So, ano yung masasabi rito? Mataas na po ang percentage na si dating Pangulong Duterte ang talagang kakasuhan at i-recommend ang kasuhan ng Quadcom sa isyu ng Pogo at iba pa. Ako yung mga gunita, ay ang human rights violation, illegal drugs, Pogo operation, at saka yung pag-akupa nga po ng mga property ng mga dayuhan, libu-libong hektarya ng lupa ng mga simpleng mamamayang farmers ang nawalan ng lupa dahil binili. Sa pilitan pa yata ang pagkabili, paano ba ang proseso niyan? Pati mga mayor ay mananagot yan. Kasi hindi naman ho pwedeng, hindi alam ng mayor ang bintahan ng property ng mga farmers sa kanilang mga area of responsibility. Paki-like and share po ninyo itong video ito. At paki-subscribe kung hindi pa sa Mike Abe Opinions at yung isang channel ko, MA Pinoy TV.